Hello mga bata! Ako nga pala si Jezabel Taadena ng BEd 3-2. Ready na ba kayo para sa ating kwento? Ngayon ay ikikwento ko sa inyo ang kwento ni Langgam at ni Tipaklong. Makinig kayong mabuti! Si Langgam at si Tipaklong. Ito si masipag, masikap na langgam. Maghapong ang gawa ay maghanap buhay. Matipid at ayaw na may nasasayang. Kaya iniipon kahit munting bagay. Ito si Tipaklong. Tamad at bulakbol. Walang ginagawa sa buong maghapon, pasayaw-sayaw lang at patalon-talon. At hindi iniisip ang lungkot at gutom. Kaibigang Langgam, halika't maglaro, sabi ni Tipaklong ng pabiro-biro. Kung puro trabaho, para kang bilanggo, di mo nasusunod ang gusto ng puso, sabi ni Tipaklong. Tag-aningan noon, maraming pagkain. Sagana ang bukid sa palay at tanim, sabi ni Tipaklong. Ang sarap mag-aliw, Langgam. Ang buhay mo ay huwag sayangin, sabi ni Tipaklong kay Langgam. Ngunit nagpatuloy sa kanyang paggawa. Si Langgam na kahit isang bisyo'y wala. Mainam na ito, ang kanyang wika kay Tipaklong. Kaysa magsisi pag ikaw ay tumanda, kaya araw-araw si Langgam patuloy sa pagtatrabaho at sa pag-iipon. Araw-araw naman itong si Tipaklong ay pakanta-kanta at patalon-talon. Isang araw, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nako, bagyo na yata ito, ang sigaw ni Langgam. Noon lang tumigil na maghanap buhay sa kadali-daling umuwi. Si Tipaklong naman ay nalito, nahinto sa kanyang pagkanta at paglukso. Nagpayong ng dahon at saka tumalon. Dahil walang bahay, nagsiksik sa damo. Lumakas ang ulan at hindi tumigil. Nakatatakot pa ang lakas ng hangin. Maraming nasirang kahoy at pananim at waring babaha sa buong bukirin. Dahil giniginaw at tiyan ay masakit, itong si Tipaklong ay hindi nakatiis. Ang bahay ni Langgam niluksong mabilis at saka kumatok na nanghihinagpis. Narinig ni Langgam ang tawag sa labas, kaya ang pintuan ay binuksan agad. Pasok si Tipaklong na hirap at mahahalatang mataas ang lagnat. Naawa si Langgam sa kanyang nakita. Ngayon, pobreng-pobre ang dating masaya. Binigyan ng bagong damit ang bisita, saka pinakain ng sumigla. Ako'y hiyang-hiya, sabi ni Tipaklong, nang makalipas na ang ginaw at gutom. Huwag mag-alala, sagot ng tumulong na si Langgam. Maraming pagkain ang naipon, at magmula noon, ang Tipaklong na tamad ay hindi na nag-isip magsayang ng oras. Natuto kay Langgam na siya ay maging masikap para maligtas sa anumang hirap. Yan ang kwento ng si Langgam at si Tipaklong. Isang napakahalagang moral lesson na ating natutunan sa kwento ay ang mag-impok habang may panahon upang maging handa sa anuman ang maging sitwasyon. Katulad na lamang ng bagyo. Kapag darating ang bagyo, pag ikaw ay nag-ipon ng mga pagkain, ikaw ay hindi magugutom sa anumang hirap ang iyong tatahakin. Pangalawa ay ang maging mabuti pa rin sa kapwa, kahit anong pang-insulto ang gawin sa'yo, ay maging mabuti ka pa rin sa iyong kapwa. Pangatlo ay ang mapagbigay. Sa kwento ng si Langgam at si Tipaklong ay hindi naging maayos ang pakitungo ni Tipaklong sa kanya.
Ngunit sa huli, pakitungo ni Tipaklong sa kanya. Ngunit sa huli ay naging mas maangat pa rin ang mabuti kaysa sa maging masama. Kaya mga bata, huwag kayong magiging maramot sa kapwa nyo. Mag-impok kayo ng marami. Sa ngayon, kung kayo ay mga bata pa, mag-ipon na kayo habang maaga pa. Dahil kapag kayo ay nangailangan, kapag may gusto kayong bilhin, ay may mahuhugot kayo at mahuhugot kayo at may makukuhanan ng pera. At syempre, maging mabuti kayo sa inyong kapwa. Yun lang mga bata ang aking kwento na silang Gam at si Tipaklong. Sana ay may natutunan kayo.